Narito na ang mga balita sa Bayan ng Lubog. Paggawa ng fiberglass reinforced plastic bangka na proyekto ng B4 at LGU Lubog sinimulan. Implementasyon ng ordinansa nagbabawal sa paggamit at pagbebenta ng plastic sinimula na. Mga bagong halal na barangay at sangguniang kabataan officials nanumpanan sa tungkulin. At 2 olive ridley sea turtle ng itlog sa baybayin ng Lubog. Magandang araw, Bayan ng Lubo. Welcome to Lubot ang Lao TV kung saan balitang totoo, ikaw ang panalo. Ako po si Angelica Atienza Romero, ang inyong Public Information Officer, at ito po ang November edisyon ng Lubot ang Lao TV. 2 olive ridley sea turtle ang namataang nangingitlog sa baybayin ng Lubo. At kaagad po itong isinailalim sa pagtatala ng ating Municipal Environment and Natural Resources Office. Ang report idedetalye ni Gilbert Macalalad. Sa pangunguna ng Municipal Environment and Natural Resources Office, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources Office, Senrolipa, ay nagsagawa ng pagtatala ng 2 olive ridley sea turtle na nakita sa Barangay Ulo-Ulo nitong November 3 at sa Barangay Sawang nitong October 31. 76 na itlog ang naitala mula sa pawikan na nakita sa Barangay Ulo-Ulo. Kaagad namang inilipat ng hatchery ang mga itlog dahil sa pangamba na maaaring idulot ng stray animals habang nananatili naman sa pangpang ang mga itlog ng pawikan na natagpuan sa Barangay Sawang dahil sa ligtas naman ang kalagayan ng mga itlog nito sa banta ng pagkasira. Ayon kay Menro Designate Munina Kai, mahalagang malaman ng mga komunidad ang kanilang tungkulin sakaling makakita ng pawikan sa ating baybayin. Hinihikayat po natin na lahat ng ating mga kababayan, higit po ay nasa baybaying dagat, na kung sakaling magkaroon po tayo ng mga sightings ng pawikan, pwede pong ipagbigay alam agad sa aming opisina. Meron po tayong mga POs from Lagadlarin and Ulo-Ulo, meron po tayong Bantay Bakawan, at the same time po nandyan po ang PCG at ang Bantay Dagat. Pwede pong i-coordinate po sa mga taong ito at upang matugunan agad natin ang aksyon. 7 uri ng pawikan lamang ang matatagpuan sa buong mundo at ang 5 dito ay matatagpuan sa ating bansa. Isa lamang ang olive ridley sea turtle sa 3 species ng pawikan na matatagpuan sa baybaying sakop ng ating lalawigan. Nagpapatunay lamang ito na maganda ang pangangalaga ng lokal na pamahalaan at ng ating mga kababayan sa ating likas na yaman, partikular ang ating yamang dagat. Para sa Lubot ang Lao TV, Gilbert Macalalad. Inumpisahan na ang pagpapatupad ng Ordinance No. 2009-16 o ang mahigpit na pagbabawal ng paggamit ng single-use plastic sa ating bayan na nagsimula nitong November 16. Ayon sa ating Menro, nagsimula silang ipatupad ito sa ating pampublikong palengke at sa ilang mga paaralan sa ating bayan. Inaabisuhan din ng mga kababayan natin na magdala ng bags at containers na maaaring paglagyan ng mga wet goods upang maiwasan ang paggamit ng plastic. Patuloy na palalawakin ang pagpapatupad ng nasabing ordinansa sa iba't ibang sektor at mga barangay sa ating bayan. Bangka Ko, Gawa Ko, proyekto po yan ng BFAR at lokal na pamahalaan ng Lubo para sa 10 coastal barangay sa ating bayan. Inumpisahan na po yan nitong buwan ng Nobyembre. Ang detalye mula kay Maika Macalalad. Nagsimula na ang pagsasanay sa pagbuo ng fiberglass reinforced plastic bangka na proyekto ng lokal na pamahalaan katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR noong November 14, 2023 sa tanggapan ng Pambayang Agrikultur. Ito ay sa ilalim ng Bangka Ko, Gawa Ko project na layong matulungan ang Fisher Folks Organization sa ating bayan. Personal namang binisita ni Vice Mayor Jerly Manalo ang paggawa ng bangka nitong November 18. Isa sa 10 bangka ang naunang gawin ng 23 POs Fisher Folks at 7 bantay dagat na may kabuang 30 benepisyaryo ang nagsanay sa pamamaraan ng paggawa ng fiberglass reinforced plastic bangka sa ilalim ng Livelihood Development Program ng BFAR. Ito ay programang hiling ng pamahalaang bayan ng Lubok kay Senator Nancy Binay na naglalayon na magbigay ng karagdagang pagkakakitaan tulong pangkabuhayan sa 10 coastal barangay sa ating bayan.
Para sa Lubot ang Law TV, Maika Makalalad. Nagsagawa ng project proposal seminar para sa top 3 winners ng Malinis na Kapaligiran Masaganang Agrikultura o MKMA mula sa Barangay Nagtuktok, Nagtaluntong at San Miguel ang Municipal Agriculture Office noong November 13 sa tanggapan ng Pambayang Agrikultura sa Barangay Poblasyon. Pinangunahan ni Agricultural Technologist Aga Godoy ang pagtuturo tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng pagsasagawa ng isang project proposal. 4,500,000 pisong halaga ng kabuuang proyekto ang nais gawin ng project proposal ng mga barangay na nagwagi sa MKMA contest. Ito ay maaaring maipatupad sa kanilang barangay sa susunod na taon. Sinimula na ang 45 araw ng pagsasanay sa Organic at Crop Agricultural Production NC2 para sa 43 na aspiring farmers ng Bayan ng Lubo na layong makapagbigay ng kaalaman tungkol sa organic farming. Mayroong 2 NC2 training. Isinagawa ang pagsasanay ng crop agriculture production sa Ginga Farm sa Barangay Sawang, Lubo, Batangas na nagsimula noong November 16. Organic farming naman sa Mako Farm sa bayan ng Padre Garcia, Batangas na nagsimula noong November 21. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Regional Training Center TESDA Batangas sa pamamagitan ng ating Municipal Agriculture Office. Naisakatuparan ang programang ito sa inisyatibo ni Punong Bayan Mayor Lota Manalo at ni former Congressman Raneo Abu at sa pamamagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program. Nagtalaga ng cultural mappers ang ating lokal na pamahalaan na magsasaliksik ng kasaysayan ng ating bayan. Ang report iuulat po ni Rosel Ramirez Rojos. Inumpisahan na ngayong buwan ng Nobyembre ang second phase ng cultural mapping o pagsisiyasat at pag-aaral ng kasaysayan ng ating bayan. Sa ikalawang phase ay nagtala ang ating lokal na pamahalaan ng cultural mappers na iikot sa buong bayan ng Lubo. Nitong November 14, nagkaroon ng pagpupulo ang mga cultural mappers at kasama ang kinatawan ng National Commission for Culture and Arts o NCCA upang mabigyan sila ng social preparation, kaalaman at background ukol sa cultural mapping. Kabilang sa mga gagawin ng cultural mappers ay ang hanapin ng mga old historical establishments na hindi bababa sa 50 taon at nananatiling nakatayo hanggang sa kasalukuyan, mga kagamitan o antik na mula pa noong unang panahon at mga individual sa iba't ibang larangan mula sa ating bayan na may malaking ambag sa kasaysayan. Layunin nito na makalap ang mga impormasyon at factual evidence na magbibigay ng pagpapatunay ng mayamang kultura at kasaysayan ng Lubo. Para sa Lubotang Law TV, Rosel Ramirez Rojos. Muling nagsagawa ng bloodletting activity ang ating Municipal Health Office, katuwang ang Lubo Municipal Hospital. Narito po ang detalye mula kay Gray Apanilla. Matagumpay na naisagawa ang bloodletting activity sa ating bayan noong November 28, 2023 sa Lubo Municipal Hospital. May kabuoang 113 donor ng dugo ang nakibahagi sa aktibidad na nagbula sa iba't ibang barangay sa ating bayan. Ito ay sa pangunguna ng Municipal Health Office, Lubo Municipal District Hospital at Taogama P. Lubo Municipal Council, katuwang ang Provincial Health Office at Batangas Medical Center. Ang aktibidad ay inisyatibo ng ating punong bayan, Mayor Lota L. Manalo at Vice Mayor Jerly R. Manalo. Layunin na nasabing aktibidad na ang nakolektang mga dugo ay gagamitin sa pagsagip ng buhay ng mga pasyenteng nangangailangan nito. Para sa Lubotang Law TV, Gray Abanilla. Bilang tugon sa serbisyong medikal sa bayan ng Lubo, nabiyayaan ng Municipal Health Office ng libreng anti-pneumonia at flu vaccine ng mga adult at senior citizen, human papilloma virus vaccine ang mga kabataang babae mula sa iba't ibang barangay sa ating bayan ngayong buwan ng Nobyembre. As of November 15, may kabuang 590 na adult at senior citizen ang nabakunahan mula sa iba't ibang barangay sa ating bayan. Kasabay din ito ang HPV vaccines kung saan 295 na edad 9 hanggang 14 na taon ang nabakunahan at ang pagbibigay po ng routine immunization sa 42 bata edad 1 taon pababa. Layon ito na mabigyan ng libreng bakuna laban sa sakit ang mga mamamayan sa ating bayan.
Sa ibang balita, opisyal na isinumite ang panukalang budget ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Lubo para sa taong 2024 sa Sangguniang Bayan. Umabot sa 328 million pesos ang kabuuang halaga ng isinumiteng panukalang budget para sa susunod na taon ng mga department at office heads ng iba't ibang ahensya ng LGU. Bago maaprubahan ang panukalang budget, sumailalim po ito sa budget deliberation itong buwan ng Nobyembre na pinangunahan naman ng mga miyembro ng konseho. Kaya naman inaasahan na matutugunan ang isinumiteng budget upang palawakin pa ang mga serbisyo para sa Lubowans upang masigurado na magiging wasto ang paggamit nito. At yan po ang unang pasada ng balita ngayong gabi. Magbabalik po kami makalipas lamang ang isang paalala. Nagbabalik po ang Lubot ng Lao TV. Sumailalim sa pagsasanay ang mga kawani ng pamahalaang bayan ng Lubo kaugnay sa paghahanda sa sakuna na posibleng tumama sa bayan ng Lubo. Ang detalye mula kay Angelica Bagsik. Matagumpay na naisagawa ang 3 araw na training na pinangunahan ng Office of the Civil Defense Calabarzon at ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office noong November 13 to 15, 2023 sa Hotel Kasiana sa Tagaytay City. Higit 30 kawani ng pamahalaang bayan ang dumalo sa 3-day training na sumentro sa pag-aaral ng Basic Incident Command System at kung ano ang nakapaloob dito. Layo ng pagsasanay na turuan ng mga kawani ng pamahalang bayan ng tamang pagpaplano sakaling may tumamang kalamidad at sakuna sa ating bayan. Present din sa pagsasanay si OCD Calabarzon Head Carlos Eduardo Alvarez III, PDRRMO Head Amor Banuelos Calayan, habang pinangunahan ni Mayor Lota Manalo ang pagdalo sa pagsasanay. Nakiisa rin si Vice Mayor Julie Manalo at ilang miyembro ng Sangguniang Bayan. Ang Basic Incident Command System ay isa lamang sa mga kursong itinuturo ng OCD bilang paghahanda sa mga emergency situations at sakuna. Para sa Lubot ang Lao TV, Angelica Bagsik.
Matagumpay na nakilahok ang bayan ng Lobo sa 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Ang buong detalye mula kay Jean Rica Blanca. Nakiisa ang pamahalaang bayan ng Lobo sa 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill sa pangunguna ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang PNP Lobo at BFP Lobo na isinagawa sa Masigitsit Banalo National High School noong November 9, 2023 bilang paghahanda kung sakaling tumama ang sakuna tulad ng lindol. Sabay-sabay na nagdak, cover at hold na posisyong pangkaligtasan bilang tugon sa pagsasanay ang may 430 mag-aaral at guro sa nasabing paaralan. Layo ng gawaing ito na magkaroon ng mas malawak na kaalaman ang mga mag-aaral at kaguruan sa usaping seguridad at kaligtasan sa oras ng sakuna gaya ng lindol at sunog. Ang NSED ay isang taunang gawain na naglalayong isulong ang paghahanda bago, habang at pagkatapos ng lindol. Para sa Lubotang Lao TV, Jean Rica Blanca. Sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Lobo, tuloy-tuloy po ang pamamahagi ng cash assistance na Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS sa ating mga kababayan. 782 Lobowans ang naging benepisyaryo ng cash assistance na ipinamigay noong November 13 at buhat sa pondo ng opisina ni Senator Amy Marcos at Senator Joel Villanueva. Ito po sa inisyatibo ng ating punong bayan, Mayor Lota Manalo, katuwang ang DSWD. Nagkaroon ng oryentasyon ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO kaugnay sa RA 11861, kilala bilang Expanded Solo Parents Welfare Act, sa mga inaniyahang solo parents mula sa 26 na barangay sa ating bayan noong November 9. Isinagawa sa Emergency Operations Center ang pagpapaliwanag ng mga magiging benepisyo, pribilehiyo at ang patunay ng isang single parent ay kwalipikadong solo parent sa ilalim ng batas. Ang nasabing aktibidad ay naglalayo na ipaalam ang mga karagdagang benepisyo na maaaring ibigay ng lokal na pamahalaan sa mga solo parent alinsunod sa itinakda ng nasabing batas. Nanumpa na sa katungkulan ang mga bagong halal na barangay officials mula sa 26 barangay sa ating bayan. Ang buong detalye mula kay Gray Abanilla. Matagumpay na naisagawa ang mass oath-taking ceremony ng mga bagong halal na sangguniang barangay officials mula sa 26 barangay sa bayan ng Lobo nitong ika-17 ng Nobyembre 2023 sa Lobo Town Plaza. Pinangunahan ng ating punong bayan, Mayor Lota Manalo katuwang ang DILG Lobo sa pamumuno ni MLGOO Augusto L. San Gabriel ang seremonya. Nakaisa rin sa aktibidad si SB member Doy Sulit. 208 mga halal na opisyal ang nanumpa sa kanilang panunungkulan kung saan ipinakita nila ang pagtanggap sa sinumpaang tungkulin at pananagutan ng kanilang mga posisyon. Hinikayat naman ng ating punong bayan na magtulungan ang bawat isa at ang lokal na pamahalaan para sa mas maunlad at progresibong bayan. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ding isinasagawa ang inventory turnover ng barangay properties, financial records, documents at money accountabilities na nasa kustodiya ng mga outgoing barangay officials sa mga new elected barangay officials. Pinangunahan ito ng Municipal Inventory Team at isinasagawa ang turnover alinsunod sa panuntunan ng DILG. Para sa Lubotang Lao TV, Gray Abanilla. Isinagawa naman ang 2-day SK mandatory training para sa mga bagong opisyales ng Sangguniang Kabataan sa buong Lobo. Nagbabalik si Gray Abanilla. Sumailalim sa 1-day mandatory training ang mga bagong halal na sangguniang kabataan officials ng Bayan ng Lobo noong November 11 and 12, 2023 sa N. Babaw Hall, Lobo Central School. Binubuo ng 3 modules na may kabuuang 5 session ang mandatory training na sumentro sa local governance, resolution, budgeting and ethical standard ang pagsasanay. Layo ng pagsasagawa ng mandatory training na ihanda ang mga bagong halal na SK officials para sa kanilang mga gagampanang tungkulin bilang kinatawan ng mga kabataan. Ang SKMT or the Sangguniang Kabataan Mandatory Training ay naglalayo na mabigyan ng orientation ang ating mga bagong halal na sangguniang kabataan officials
kung ano yung kanilang mga tungkulin na dapat gampanan sang-ayon sa tinatakda ng Republic Act 10742 as well as Republic Act 11768. Sa kaparehong araw din, isinagawa ang panunumpa sa katungkulan ng mga dumalong opisyal na pinangunahan ni Punong Bayan Mayor Lota Manalo. Nagbigay din ng mensahe ang ating Punong Bayan at ang ating pangalawang Punong Bayan Vice Mayor Jerly Manalo. Noon namang November 14 ay isinagawa ang orientation at election para sa Pambayang Federasyon ng Sangguniang Kabataan kung saan nakadalo ang 25 SK chairpersons ng iba't ibang barangay sa bayan ng Lubok. Nahalal bilang SK Federation President si Honorable Gian Carlo Manalo ng Barangay Sulok. Narito naman ang mga iba pang nahalal na opisyal ng PPSK. Para sa Lubotang Law TV, Gray Abanilla. Isinagawa naman ang turnover ceremony para sa natapos na proyekto ng Kalahi Seed sa Barangay San Nicolas. Nagkaroon rin ng presentasyon ng Phase 2 ng proyekto ng iba't ibang barangay sa ating bayan. Ang kabuuan ng detalye sa report ni Gilbert Macalalad. Nagsagawa ng ribbon cutting at turnover ceremony ang Kalahi Seeds at lokal na pamahalaan para sa proyektong Barangay Access Road sa Barangay San Nicolas nitong November 10, 2023. Pinangunahan ang kinatawan ng opisina ng Punong Bayan, Lealyn Manungsong at Kalahi Seeds Area Coordinator, Ana Camille Pantoja, ang programa at pagbibigay ng plake at sertipiko. Personal rin silang nagpaabot ng pagpapasalamat sa lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang proyekto. Samantala, nagkaroon rin ng presentasyon at review ang Municipal Interagency Committee o MIAC para sa Phase 2 ng Kalahi Seeds Project. Dinaluhan ito ng Barangay Development Council, Technical Working Group buhat sa iba't ibang barangay sa ating bayan na nagpresenta ng kanilang proposed project na sinuri ng MIAC kung ito ba ay naaangkop at aprobado sa komite. Nagkaroon din ng pagbibigay ng suhestyon ang komite para sa ipinesentang proyekto. Ang Kalahi Seeds ay isa sa mga programang masidhing pinagsumikapan ng ating Punong Bayan, Mayor Lota Manalo at Vice Mayor Jerly Manalo at tanging bayan ng Lobo lamang ang mayroon nito sa buong Batangas. Para sa Lubok Tanglaw TV, Gilbert Macalalad. Naging mapayapa po ang paggunita ng undas sa ating bayan sa pinagsama-samang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan noong November 1 at 2, 2023. Nagtalaga ng Oplan Undas 2023 tents para sa pagpapatupad ng seguridad na kung saan nakaantabay ang buong pwersa ng PNP Lubo, BFP Lubo, MDREAM-O, MHO staff na handang tumulong sa pagbibigay ng serbisyo sa mga bumisita sa sementeryo. Tuloy-tuloy din ang open house at pre-selling ng lote sa ating bagong pampublikong sementeryo na Heaven's Gate Lubo Memorial Park. Kasabay nito, personal ding sinilip ni Vice Mayor Jerly Manalo ang naging kalagayan sa sementeryo kasabay ng pagdalaw sa yumaong mahal sa buhay. Samantala, nagpapasalamat naman po ang lokal na pamahalaan sa ipinagkaloob sa atin ng mga mesa at silya na hindi na nagpakilalang donor. 100 mesa at 200 best chairs ang tinanggap natin na gagamitin po sa mga opisina ng lokal na pamahalaan at ipapamahagi natin sa 26 na barangay sa ating bayan. Narito naman ang iba pang mga naging aktibidad ng ating masipag na punong bayan ngayong buwan ng Nobyembre. Sa report ni Gray Abanilla. Muling naging abala ang ating Punong Bayan, Mayor Lota Manalo ngayong buwan ng Nobyembre maliban sa iba't ibang malaking pagpupulong at aktibidad na kanyang dinaluhan. Narito ang ilan sa kanyang pinagkakaabalahan. Nitong November 6 at 13, nag-inspeksyon si Punong Bayan, Mayor Lota Manalo sa Municipal Health Office upang makita ang estado at kung ano ang mga dapat pang baguhin sa pasilidad. Nagkaroon din ng pagpupulong tungkol sa mga programa at serbisyong medikal para sa ating mga kababayan. Noon namang November 7 to 9 dumalo si Mayor Lota sa 3-day National Consultative Meeting ng Kalahi Seed sa Angeles City, Pampanga. Layunin ng consultative meeting na palakasin ang implementasyon ng mga proyekto, mabigyan linaw ang mga tanong sa pagpapatupad ng programa at bigyang diin ang pangako ng DSWD sa pamamagitan ng Kalahi Seeds.
Nakiisa rin si Mayor Lota sa 3-day Basic Incident Command System Training noong November 13 to 15 sa Hotel Kasyana, Tagaytay City. Bagamat mayroon ng sertipiko sa naturang training, dumalo pa rin si Mayor Lota para sa dagdag kaalaman. Malugod namang tinanggap ni Mayor Lota ang mga kinatawan ng Euro TV sa kanilang pagbisita sa Bayan ng Lubo. Sa panayam ay ibinida ni Mayor Lota ang mga priority projects niya sa Bayan ng Lubo at ito ay na-feature naman sa balita ng naturang grupo. Nito namang November 22 at 23, 2023 personal na tinanggap at nakadaupang palad ni Mayor Lota ang mga kinatawan ng ABS-CBN Bantay Kalikasan sa pangunguna ni Joel Ascalon, Roberta Lopez Feliciano at Raymond F. Feliciano Jr. ng Lopez Group Foundation Incorporated. Kasama sa nasabing grupo ang ilang mga kilalang personalidad gaya ni J. Gokong Wei. Ang 2-day immersion visit ng nasabing mga grupo ay layong maipakilala sa mga iba't ibang organisasyon at personalidad ang mga tinutulungan nilang komunidad gaya ng Bayan ng Lubo. Para sa Lubotang Law TV, Gray Abanilla. At yan po ang kabuuan ng ating mga kaganapan sa nakalipas na buwan at ngayong Nobyembre. Huwag po niyong kakalimutang i-follow at i-like ang ating official social media pages. Para sa Public Information Office, ang ating pong Facebook, Lobo Public Information Office, ang ating YouTube, Twitter at Instagram at PIO Lobo Batangas. Para naman po sa ating Lobo Tanglaw TV, i-follow po ang ating Facebook, YouTube at TikTok page at Lobo Tanglaw TV. Sa ngalan po ni Mayor Lota Manalo, buong Public Information Office at ng Lobo Tanglaw TV team, ako po muli ang inyong Public Information Officer, Angelic Atienza Romero. At ito po ang Lobo Tanglaw TV, Balitang Totoo, Ikaw ang Panalo.